Ako nga pala si Boss Tabs. Yun. Ang channel ko ay Boss Tabs TV. Ako pala si Boss MK. Ayan, makikita nyo sa YouTube channel ko, Boss MK. Pumunta kami doon. Tapos, hinanap namin yung caretaker. Sabi niya, almost nasa 30 to 20 years na ang abandonadong eskwelahan na yun. Ang kwento daw doon meron daw nagpakamatay o tumalon dun sa 3rd floor ng building nila. hindi siya agad namatay. Pagkabagsak niya, parang naano yung ulo niya. Tapos pumunta siya sa likod. Bumangon siya, tapos biglang pumunta doon sa CR. Pinunasan niya yung dugo sa ulo niya. Tapos doon siya natagpuan na na patay na, wala nang buhay. Meron na nakakita sa kanya na patay na doon sa mismong CR na yun. Hindi namin alam yung storya ng eskwelahan na to. Pero tutulungan tayo nila Boss MK tsaka ni Boss Tabs. So nag-set up na kami ngayon ng equipment para sa investigation na to. Mga ilang years pa lumipas, Yung mga inaano ng mga estudyante daw doon, naririnig daw nila na may umiiyak. Minsan may bumubulong. meron ng mga naririnig na iyak ng babae doon sa mismong CR, doon sa may hallway. Nung unang pasok kasi namin doon, ang kasama ko nun si Boss Tabs, si Aniter, ako, at saka si Daddy Cooking Pan. So yung time na pagpasok namin doon, talagang nakakatakot kung lalo na first time mo siyang papasukin eh. Pero nung tumagal-tagal, medyo parang naboboringan kami kasi hindi namin nakukuha yung gusto namin na may magparamdam, umilaw or tumunog yung aming REM pad. Pero nung time na nakasama namin yung Team Flip Trip, iba na yung ambience ng lugar. Mas malakas yung paramdam na nangyari nung sinama namin sila doon sa abandonadong school. Nung nandun na kami, hindi namin akalain na may mga boses na maririnig. So doon ko na-experience yung hindi ko pa na-experience dati, yung pagbulong, yung may maririnig kang tawa ng babae, yung parang may dumigay na parang ganun na ilang beses na nangyari. May time pa nga na pinuntahan ko yun para makita namin kung meron tao doon sa likod ng hallway na yon. Pero na-confirm ko wala naman talaga. Grabe yung paramdam nung nandun kami. Kaya nung i-review namin yung video na yun, talagang malinaw na nagsalita doon na may babae talaga. Kasi yung pag-ghost hunting, hindi naman siya ganun kadali na pagpunta mo doon may magpaparamdam na. Kailangan hintayin. Hinintay namin yun. Tapos doon, unti-unti, mararamdaman namin na may nagsasalita, may mga bulong, may mga parang kala mo bumabato. Pero pag nalaman nyo yung lugar na yun, guys, walang kahit ano sa paligid, kundi isang abandonadong eskwelahan lang. Nung time na yun, nasa harapan ako ng camera. Susubukan sana namin mag-Ouija kung gagalaw yun. Tinawag ko kasi yung mga doon Tinawag ko na sabi ko, pumunta kayo dito, pagalawin nyo tong Ouija board na to. Tapos hindi ko naman nakalain na biglang meron ako maririnig na parang hininga na sobrang lakas. Akala ko sa mga kasama ko. Tapos nung time na yun, bigla silang nagtalunan galing sa likod. May narinig daw silang tumawa. May na-record sila, guys. Maririnig sa audio yung na-record na na boses. Boses siya ng babae. Punta kami sa Pampanga kasi nakilala namin si Boss Tabs and Boss MK. Niyaya nila kami doon sa abandonadong eskwelahan nung araw na yun. Nandun na kami, in-explore muna namin yung place. Medyo creepy siya kasi siguro first time lang namin doon or hindi kami familiar sa lugar. Wala din kaming idea sa kwento nun.
Actually, nung una, wala akong masyadong naramdaman nun. First time ko nakita na gumana yung equipment, which is yung ghost ball. Doon nag-start na umilaw yung mga equipments namin, like yung ghost ball. Although hindi tumunog yung REM pad, pero yung ghost ball kasi very active ng mga oras na yun. Yung REM pad, hindi siya gumana. Yung ghost ball at saka yung EMF na halos parehas sila ng pitik, gumana sila parehas. Then, biglang merong sumigaw. Ako yung isa sa mga nakarinig na may tumawa at the same time may nagsalita. Narinig ko rin, pero hindi siya bulong. Tumatawang babae yung narinig ko. Nung nataranta sila, hindi ako masyadong kinabahan nun. Although, rinig ko rin yung boses na yun at napakalakas. Pero, ang dating dun sa monitor, nung ni-replay namin, is mahinang-mahina lang. Nung una, siyempre, anong magiging reaction mo doon kapag alam mo naman yung lugar na kayo-kayo lang, tapos may maririnig kang tawa na parang hagik-gik na ganyan, tapos siyempre, di ba matataranta ka? Ang nag-register kasi sa camera, whisper na lang siya. Pero hindi nakaka-capture yung mismong tawa na narinig naming lahat doon. Masasabi ko lang, base doon sa panood ko, pumunta kasi sila doon sa abandonadong eskwelahan. Nung napanood ko yon, talagang pinanood ko na paulit-ulit na may nagsalita doon sa video nila. Para sa akin legit siya eh, kasi tapos may bumulong na hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon nisip ko kung ano yun. Kung naghahanap talaga kayo ng paranormal activity, isa yan sa mga masasuggest kong lugar para sa inyo. Try nyo. Tapos meron pa nag-comment, may bumulong daw. May bumulong. May narinig Malapit ako, dito. sabi. Meron. Ayun o, Oo, may hindi po kami yun, hindi po kami yun. sabi. Ay, putang ina! May tumawa! Gago! Ay, putang ina! May tumawa! Gago! Shit! Tang... Grabe. Sino po yan? Nagsalita babae. Hindi, may nagsalita babae. Babae. Mahaba na Tang sinabi. ina, may tumawa! Gagi, dinig na dinig yun. Promise. Kung babalik naman, siguro kaya naman. Pero kung gagawin ulit yung mga bagay na ganon, medyo parang siguro baka iba na yung mangyari. Yun yung nakakatakot eh. Pwede nga naman itry yung school na yon. Ang una nyo lang gagawin is mag-ingat kayo. Kailangan may professional talagang humawak ng Ouija board kasi hindi siya basta-basta ginagawa. Ang mga ipapayo ko lang sa inyo ay magdasal muna tayo bago pumunta doon. Pangalawa, explorein muna kasi hindi natin alam kung anong meron doon sa lugar na yon. Pangatlo, ay bagong pag-iingat kasi hindi natin alam kung anong klaseng espiritu o elemento ang nandun, lalo na kung may mga tao na alam nyo na pwede makaharm sa atin. Masaya kami na may nakuha kaming ganun. Siyempre kasi yun ang pinanta namin.